Masayang pamilya ang pinagmula ng binatang si Tyler. Pero ang lahat ng iyon ay gumuho dahil lamang sa utang ng kanyang ama sa kakilala nito. Dahilan para bawian ng buhay ang kanyang ina dahil inatake ito sa puso. Dahil din dooy, naging lasinggo na ang kanyang ama at parabang wala ng patutunguhan ang buhay. Hindi na katulad ng dati ang kanilang buhay. Kaya naman, apektadong-apektado si Tyler at tumatak na rin talaga sa isip niya ang nangyari. Dahilan para sumama ang kanyang loob sa pamilyang pinagkautangan ng kanyang ama. Nawala ang negosyo nila at narimata pa ang lupa dahil wala na silang maipambayad sa papalaking interes ng kanilang utang. Pa? Sigaw ni Tyler nang madatnan niyang nakahandusay na sa kailang sahig ang kanyang ama. Kararating lang niya galing sa trabaho nang makita niya ito. Pa! Patuloy pa rin niyang pagsigaw. Nagising naman ang matanda at bahagya pang nahilot ang sariling ulo. Ang ingay mo naman, Tyler. Nandito ka na pala. Pa, ano po bang nangyari? Bakit ka ba nahimatay? Ha? Anong nahimatay? Natutulog lang ako. Kakauwi ko lang din galing kina paring Rolly. Ano? Nag-inuman na naman kayo pa? Ay, malamang. May magagawa pa ba ako? Pa naman, hindi naman sa lahat ng oras kailangan ninyong mag-inom eh. Niyaya niya ako eh. Alangan namang tumanggi ako, diba? Isa pa, gastos niya naman yun. Kaya okay lang. Kahit na. Akala ko tuloy kung napaano na kayo eh. Ay, wag mo na akong alalahanin. Okay, papanhik na ako sa kwarto ko para makatulog na ako ng maayos. Disturbo ka naman kasi eh. Ikaw rin, magpahinga ka na. Nasapo na lamang ni Tyler ang sariling ulo at naupo sa maliit na sofa na naroon. Ang buong akala niya'y sanay na siya sa ganoong buhay pero hindi pa rin pala. Hindi na siya kumain ng hapunan at nagtungo na lamang siya sa kanyang kwarto. At doon sinubukang ipikit ang dalawang mata. Kinabukasan, pasado 7:00 ng gabi na nag-out ang binata sa kanyang trabaho. Dumaan muna siya sa tindahan para bumili ng dilata nang mapansin niyang nawawala ang sombrerong inilapag niya sa gilid ng tindahan. Di naglaon ay may nakita siyang isang figura ng babae sa may gilid. Kaya sinundan niya ito't dali-daling hinawakan ang braso. Excuse me, sombrero ko yan, miss. Maotoridad na wika niya. Lumingaw naman ang dalaga at doon na saglit na bitawan ni Tyler ang pagkakahawak niya dito. Sobrang ganda ng babae na parabang isang anghel na bumaba mula sa langit. Oh, sorry kuya. Can I just borrow this one? Ngunit ang pagkamangha ni Tyler dito ay biglang nawala dahil narinig niya ang salitang kuya mula sa magandang dalaga. Kuya? Anong akala mo sa akin? Nakakatanda mong kapatid? Oh, sorry. Ano bang itatawag ko sa'yo? Wala. Akin na ang sombrero ko para makauwi na ako. Sabay hablot sa sombrero. Ipinagpatuloy na ng binata ang paglalakad pa uwi. Nang mapansin niyang may nakasunod sa kanya. Naghanap naman agad siya ng tiyempo para mahuli kung sino ang sumusunod sa kanya. At dooy nakita niya ang babaeng kumuha sa sombrero niya kanina. Oh, ikaw na naman? Magnanakaw ka ba? O ano? Ha? Oh, sorry. Sorry ka ng sorry eh. Hindi ko naman maintindihan kung anong pakay mo sa akin. Kung nanakawan mo ako, pasensya na. Wala rin akong pera ngayon. You know what? Ting bits na. Malayo pang sahod.
Ayaw mong maniwala? Ito. Hindi naman nagdalawang isip si Tyler na kuhanin ang pitaka niya sa loob ng kanyang bag at ipinakita sa dalaga ang laman niyon. See, kita mo na? Wala kang makukuha sa akin. Kaya umalis ka na't wag na wag mo akong susundan. Naiintindihan mo? Yeah, but I need you. Ampunin mo na lang ako, please. Ano? Wala pa nga akong balak mag-asawa dahil wala pa akong pambuhay. Tapos, gusto mong ampunin kita? Ang lakas din ng trip mo, miss, no? Ang mabuti pa, umuwi ka na sa inyo. At anong oras na? Delikado na dito sa labas. Hey, look. Here, I have money pa naman dito sa pocket ko. Take it all. Ibinigay ng dalaga ang lahat ng natitira niyang pera sa kanyang pitaka kay Tyler. Bagay na labis nitong ikinagulat. Okay, sa'yo na lahat yan. Just take me to your home. Sinabi mo na rin diba na delikado na dito sa labas? At nasisense ko naman na you're not a bad person. Hindi agad nakaimik si Tyler sa sinabi ng dalaga. Hindi niya kasi alam kung ano ang itutugon dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Miss, ano ba talagang gusto mo? At para malaman mo, hindi ko kailangan ang pera mo. Naiintindihan mo? Umuwi ka na. Gamitin mo tong pera mo pamasahe pa uwi. Huwag mo na akong susundan, ha? Nagpatuloy sa paglalakad si Tyler. Pero kasabay noon ay ang patuloy ring pagsunod ng dalaga sa kanya. Ano ba? Hindi ka ba tatigil sa kakasunod sa akin, ha? Please, I really need a place to hide. Ano? Place to hide? Bakit? Kriminal ka ba? Mukha ka namang inosente Di ka nga makabasag pinggan. It's not what you think. I'm not a bad person. It's just that... Ano? Alam mo, miss, nagmamadali ako dahil pagod na pagod ako sa trabaho. Tapos, iiksena ka dyan? Tigilan mo na ako. Mister, I need to hide. Itago mo ako. Tulungan mo ako, please. At bakit naman kita tutulungan, ha? May naghahabol sa aking tao. I'm not safe. Kaya nga tumakas ako at napadpad dito. I know you're not a bad person, kaya sigurado ako sa iyo. Kinuha ko lang naman ang sombrero mo kanina para sana pantakip ko ng muka. Pero nakita mo. Please, help me. Hindi maintindihan ni Tyler, pero ramdam niya ang senserong boses ng dalagang kaharap. Kaya doon na niya bahagyang nakamot ang ulo at huminga ng sobrang lalim. Alam mo, hindi ko alam kung bakit sa dinami-daming tao dito ay ako pa ang naisip mong tutulong sa iyo May trabaho ako, oo. Pero hindi pa nga sasapat yun para sa amin ng papa ko. Tapos dadagdag ka pa? Well, I have money. I have cards. You can use it. Just please, hayaan mo akong tumira sa inyo. Promise, hindi ako magiging pabigat. Kikilos ako and all. Ano pa nga bang magagawa ko? Basta, sure kang hindi ka kriminal, ha? No, I'm not. I promised. Okay, sige. Tara na. Susunod ka sa akin. Teka, naghapunan ka na ba? Oh no, nope, hindi pa. Actually, I'm so hungry na nga Okay, bilisan na natin para makakain na tayo. Ako rin ay gutom na. Oh, kumakain ka ba ng dilata, sardinas? Huh? Oh, no. Can we order some food online? No, hindi. Sa bahay ko ikaw titira, kaya bawal mag-inarte. Isa pa, kung order tayo, maabutan pa ng kalahati o isang oras bago darating. Kaya sapat na itong sardinas. Alam mo, masarap to.
lalo na kapag lalagyan ng sukang maanghang. Wala na ngang nagawa pa si Sophie, kundi ang sumunod dito. Pagdating ay walang katao-tao sa bahay ng binata, kaya doon na napatanong ang dalaga. Oh, wala ka bang kasama dito sa house mo? Meron, ang papa ko. Pero wala siya ngayon. Baka nasa labas pa yun. Okay, dyan ka lang muna at mag-aain ako ng hapunan natin. Tumango naman agad si Sophie bilang tugon. Ilang sandali pa'y tinawag na siya ni Tyler, kaya sabay na silang kumain. Noong unay, hindi pa nagustuhan ng dalaga ang amoy ng ulam nila. Dahil hindi naman talaga siya sanay sa mga ganoong ulam. Pero nang matikman niya ang sardinas, ay doon na naparami ang kanyang pagkain. See, sabi ko naman sa iyo masarap to. Natatawa pang wika ni Tyler. Oh yeah, it's good. Ngayon pa lang ako Hindi na nga natuloy pa ng dalaga ang ibig pa sanang sasabihin nang biglang dumating ang ama ni Tyler. Sino siya? Tyler. Kunot noon itong tanong na titig pa kay Sophie. Oh, pa? Siya po si... Hello po, I'm Sophie. Pasensya na po kung nandito po ako sa bahay ninyo. Kailangan ko lang po talaga ng matutuluyan Pero don't worry po, I have money naman po, kaya hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Ngiti pa ng dalaga dito. Kumain na po ba kayo? Here po, may food pa po dito. Dagdag pa niya. Ngunit, imbis na tumugon, ay dali-dali lamang itong pumanhik sa kanyang silid. Naiwan namang nakatunga nga si Sophie at ibinalik ang tingin kay Tyler. Oh, what's wrong with him? Is he mad? Or what? Oh no, hindi siya galit. Ganun lang talaga yun. Nakainom yun kaya for sure didiretso yun sa kwarto niya para matulog. Mabait si Papa. Naging lasinggo lang siya nang mamatay ang mama ko. Oh, I'm sorry to hear that. Hindi sa pangihimasok pero bakit? Anong ikinamatay ng mama mo? Atake sa puso. May pinagkautangan kasi si Papa dati At noong siningil na siya, ay wala pa siyang naipambayad. Kaya ayun, ang negosyo namin ang naging kapalit at narimata pa ang lupa na nakasangla sa bangko. Hindi alam ni Mama ang lahat ng yun. At biglaan pa ang pagkakasabi sa amin ni Papa noon. Kaya inatake si Mama sa puso. Oh, ang sad naman. I'm sorry Hindi ko sana ipinakwento iyon sa iyo. Oh, okay lang. Hindi ko na rin naman iyon tinatago Pero alam mo ba, simula noon ay may lihim na akong galit sa pamilyang yun. Kinamumuhian ko sila. Well, you know what, Tyler? I understand your hate towards them. Pero wala naman silang kasalanan It's your father's fault. Utang yun, kaya kailangan talagang bayaran. Yeah, alam ko naman yun. Pero hindi mo rin maialis sa akin ang magalit sa kanila. Magkaibigan sila ni Papa ng matagal na panahon. At nang nasabi sa akin ni Papa na noong wala pang pera ang taong yun, silang dalawa ang magkasanga. Tapos sa isang iglap, nang dahil sa pera, magkakagano na. Okay, hindi na kita ko questionin tungkol dyan. Sino pala iyang kaibigan ng Papa mo? Alam mo, masyado ka ng maraming tanong. Okay, sige na, iligpit mo na ito at hugasan dahil aayusin ko pa ang kwarto ko na siyang higaan mo. Oh, sa kwarto mo ako higa? Oo, nakakahiya naman sa'yo, mahal na Rena. Okay, sige na, marunong ka bang maghugas ng pinggan? Oh, never tried, pero gagawin ko pa rin, as promised. Okay, sige na, ako na ang bahala dito. Mabuti. And oops,
huwag kang magbabasag ng pinggan ha. Nagsalutsay naman si Sophie sa binata. Kahit ang totoo'y hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nang mawala na ito'y doon na napakamot sa ulo ang dalaga. Kahit naman hindi niya alam ang mga gawaing bahay dahil hindi siya nasanay, ay gagawin niya pa rin ang lahat para magawa ng maayos ang nakatukan niyang trabaho. Lumaking mayaman si Sophie at lumaki rin siya sa pangangalaga ng kanyang yaya. Walang pakialam sa kanya ang kanyang mami at iniwan sila. Tanging ang papa niya lang ang nagmamahal sa kanya. At ngayon ay nasa hospital pa't nakakumatos. Ang dahilan kung bakit siya umalis sa bahay nila ay dahil sa anak ng kumpadre ng kanyang daddy na matagal nang may gusto sa kanya. Ang totoo'y nakaset na nga ang kasal nila, pero dahil nga kumatos pa ang ama niya ay na-delay iyon. Wala naman silang personal na alitan ng binata, pero minsan niya na itong nakita sa labas ng bahay nila na parabang lihim siyang pinagmamasdan at pinagnanasahan. Hindi rin siya pwedeng magsumbong dahil nasa hospital ang kanyang daddy at wala naman siyang ibang kakampi kundi ito lang. Wala siyang dalang sasakyan o kahit na damit man lang sa pag-alis niya. Dahil nang tumakas siya ay nasa bahay niya ang binatang ipapakasal sa kanya. Nagmadali siyang lumabas nang malingat ito. Good thing at medyo malayo na ako sa manyakis na yun. I miss you, Dad, but I need to hide for now. Kailangan kong takasan at iwasan ang Ivan na yun hanggat kaya kong makaiwas. Sa isip-isip niya. Matapos makapaghugas ng pinggan, ay sinamahan na siya ni Tyler sa kwarto nito. Kaya naman, tahimik na napaupo lamang ang dalaga sa maliit na kamang naroon. Okay, maliit, pero malinis. Okay na to. Bulong pa niya. Maya-maya pa, ay naisip muna ni Sophie na tingnan ang mga larawan na nasa ibabaw ng aparador ni Tyler. Larawan iyon ng 3 tao, at si Tyler at ang ama niya. Ang babaeng nasa larawan na may, nakakasiguro si Sophie na iyon ang ina ng binata. Oh, wow. What a happy family you have back then, Tyler. Buti ka pa. Bulong niyang muli. At nang akma na sana niyang ilalagay ang picture frame kung saan ito nakapwesto kanina, ay may nahulog na isang pirasong larawan din sa sahig. Kinuha niya iyon at doon na nanlaki ang kanyang mga mata. Nang malamang ang daddy niya ang nasa larawan na may pulang ikis na nakalagay. Dad? Kasabay ng pagsambit niya niyon ay ang pagbukas ng pinto at si Tyler ang pumasok. Tyler? Nakalimutan kong kumuha ng kumot. Oh, bakit mo hawak yan? Oh, sorry. Tinignan ko kasi ang picture ng family mo at bigla tong nahulog. Hindi ko naman sinasadyang makita to, Tyler. Oh, it's okay. Itapon mo na yan. Kukuha lang ako ng kumot. Tumango naman ang dalaga bilang sagot. Pasensya ka na ha kung hindi na ako kumatok. Nakaawang kasi ang pinto kaya pumasok na ako. Ilock mo na ang pinto at matutulog na din ako sa baba. Tyler? Yes? I just wanna ask, kung sino ang lalaking to? Bakit may red mark siya? Siya? Siya ang tinutukoy ko sa iyo kanina, na kaibigan ni Papa. Siya ang lalaking kinamumuhian ko. Okay, huwag ka nang magtanong, Sophie. Matulog ka na. Pinal nitong wika at tumalis na. Halos hindi makaimik ang dalaga sa nalaman.
Hindi niya lubos na akalain na ang daddy pala niya ang tinutukoy ni Tyler sa kwento niya kani-kanina lang. Gusto niyang sabihin dito na mali ang pagkakakilala ng binata sa kanyang ama. Pero sa tingin niya hindi pa iyon ang tamang oras para sa lahat. Kinabukasan, pasado 9:00 ng umaga na siya nagising. Dali-dali siyang bumaba at wala na doon si Tyler. Ang ama na lamang nito ang nadatna niya sa may sala. "Oh, good morning po." Bati niya dito. "Ganoon din sa iyo, iha. Kumain ka na doon sa kusina. Wala na pala si Tyler at nasa trabaho na. Ibinilin ka niya sa akin." "Oh, okay. Salamat po. Kayo po? Kumain na po ba kayo?" "Oh yeah, tapos na. Pagkatapos mong kumain, ilagay mo na lang sa lababo. Ako na ang bahala dun. Nga pala, ako si Renato, papa ni Tyler. Pasensya ka na kung hindi mo ako masyadong nakausap kagabi. Nakainom kasi ako eh." "Ay, wala pong problema. Okay, sige po, kakain na po ako." Ang totoo'y, grabe na ang kaba sa dibdib ni Sophie ng mga sandaling kausap niya ang ama ni Tyler. Hindi niya kasi lubos na maisip na ang taong nakakasalamuha niya ngayon ay ang pamilyang labis na sinisisi ang kanyang ama. Maghapon na nagkulong ang dalaga sa kwarto ni Tyler. Samantalang si Tyler na nagulat pa nang makita niyang ama sa loob ng kanilang bahay na hindi lasing. "Oh, pa, mano po? Wala po ba kayong lakad?" "Ay, meron sana. Nagyaya si paring Rolly kanina eh. Kaso, tinanggihan ko. Wala kasing kasama dito yung bisita mo. Babae pa naman. Alangan namang iwanan ko, di ba?" "Okay, nasaan po pala siya?" "Nasa taas, sa kwarto. Kanina pa iyan hindi lumalabas. Puntahan mo na lang." Tumango naman si Tyler at pumanik na sa kwarto. Nakalak ang pinto, kaya kumatok muna siya. "Yes, pasok." Rinig niyang sigaw ni Sophie, pero basag ang boses nito. Pumasok naman siya at nakita niya itong nakatalikod na nakaupo sa kama. Heto, may dala akong damit mo. Ginamit ko ang perang ibinigay mo sa akin kagabi. Pero huwag kang mag-alala, papalitan ko din ang perang nagamit dyan." Okay, thanks Tyler." Tipid nitong tugon na hindi pa rin siya tinatapunan ng tingin. Okay ka lang ba? Sabi ni Papa hindi ka daw lumalabas ng kwarto magmula kanina." Yeah, I'm fine. Thanks for asking." "Hindi ka ba nagugutom? May dala akong pagkain sa baba." No Tyler, I'm good." Napalingon ito sa binata at doon niya na nakita ang namumugto nitong mga mata. "Oh, umiyak ka ba?" Isn't it obvious?" "Bakit? May nangyari ba sa'yo?" Mababakas ang pag-aalala sa mukha ni Tyler ng mga oras na iyon. "Oh no, wala. May naalala lang ako. I miss my dad." "Oh, kaya ka umiiyak ng todo? Nasaan bang daddy mo? Gusto mo bang iuwi na kita? Baka hinahanap ka na niya." "Oh no, Tyler. Kahit gustong-gusto ko nang umuwi ay wala rin akong magagawa. Hindi ako pwedeng umuwi. Besides, Dad's not home." Nasaan siya?" Basta, he's not home. At masakit para sa akin na hindi ko siya madalaw ngayon pa na kailangan niya ako." "Okay, ikaw ang bahala. Basta kapag handa ka nang umuwi at ikwento sa akin ang lahat, handa rin akong makinig." Hinayaan na muna ni Tyler ang dalaga.
Hindi man niya alam ang totoong rason ng pag-iyak nito, ay handa naman siyang makinig kung kaya na nitong ikwento ang lahat sa kanya. Mabilis dumaan ang ilang araw, ay mas napapalapit si Tyler kay Sophie. Mayaman man ito at hindi sanay sa mga gawaing bahay, pero ginagawa naman nito ang lahat para lang hindi siya maging pabigat sa bahay ng binata. Ngunit isang gabi, pauwi na noon si Tyler galing sa kanyang trabaho. Nang dumaan muna siya sa tindahan para bumili ng ulam. Saktong nakabukas ang TV sa tindahan na iyon, kaya nakita niya ang laman ng balita. Halos mabitawan pa niya ang hawak-hawak na ulam nang makitang larawan ni Sophie ang nasa TV at pinaghahanap. Malaki rin ang perang nakapatong sa ulo ng dalaga. Ngunit hindi iyon ang mas nagpagimbal kay Tyler, kundi ang background nito na ang dalaga pala ang anak ng taong kinamumuhian niya, na ngayoy nasa hospital at nakakumatos. Sa pagkagulat ay hindi niya na nagawa pang hintayin ang sukli ng perang ipinambayad niya sa tindera at agaran ng tumakbo. Hingal na hingal pa siya pagdating sa bahay at nooy nadatnan niya ang ama na si Mang Renato at Sophie na balang naghahanda ng hapunan. "Oh, Tyler, sakto lang ang dating mo. Naganda kami ni Mang Renato ng ulam for tonight. May nagbigay kasi ng isda sa kapitbahay, kaya niluto namin." Ngiti pa ni Sophie sa binata. "Naku, napaka-genuine pala ng mga tao dito, no? Mapagbigay." Dagdag pa niya. "Tyler, anak, bakit ganyan ang itsura mo? May nangyari ba?" Si Mang Renato na ang nagsalita nang mapansin niyang pawis na pawis at parang galit na galit ang anak na nakatingin kay Sophie. "Sophie, nakita mo ang picture ng lalaking sinabi ko sa iyo na kinamumuhian ko, di ba?" Bahagya pang napalunok ang dalaga na parabang alam na kung ano ang susunod na sasabihin ng binata. "Sagutin mo ako, Sophie." Yes, nakita ko. Nakita ko, Tyler." "Okay, bakit hindi mo sinabi na daddy mo pala siya? Paano ko nalaman? Nasa buong telebisyon ka. May reward na 2 million pesos kung sino man ang makakakita sa iyo. So tell me, bakit ka naglayas? Bakit mo namimiss ang dad mo? Dahil nasa hospital siya at nakakoma? Yun pa yun?" "Tyler, let me explain." "Explain what? Nagsinungaling ka? Kinuwinto ko sa iyo ang sama ng loob ko sa taong yun. Tapos hindi ka nakukonsensya na nandito ka? Na malapit ka sa akin, pati na kay Papa?" "Tyler, Mang Renato, it's not what you think po. Hindi ko alam na may alitan kayo ni Dad before. Nang malaman ko na siya ang tinutukoy mo, hindi ko na alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang lahat. Parehas kayong mabuti sa akin, kaya nahihirapan akong aminin." "Kaya hinayaan mo na lang na sumakay kami sa trip mo? Nang dahil sa daddy mo, namatay ang mama ko." "You were wrong, Tyler. Daddy ko man iyon o hindi, I will disagree with you. Walang kasalanan si Dad at mali na hinusgahan mo siya. Dad's a good man. I bet alam yun ng papa mo. Utang yun, Tyler, at hindi hawak ni Daddy ang buhay ng mami mo. Yes, nang dahil sa pera nawala ang friendship nila ni Mang Renato. But come to think of it, ang confession ni Mang Renato ang nag-trigger sa mama mo. Hindi masamang tao si Dad, and I will defend him. You know what? Mabait kayo at napalapit na kayo sa akin. Kaya masakit din para sa akin to. Pero sige, kung sa tingin mo kasalanan yun ng daddy ko, isuko mo na ako and claim your 2 million reward
para makapagbagong buhay kayo at makabawi kami sa inyo. Naiiyak na wika ng dalaga at diri-diritso na sa kwarto. Nagkatinginan naman si Mang Renato at Tyler na animoy nakikipag-usap sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Ilang sandali pa'y bumaba na muli si Sophie at bihis na bihis, kaya doon na napatayo si Tyler. Saan ka pupunta? Aalis na ako. Sasabihin ko na lang na ibigay ang 2 milyon sa iyo. I'm sorry po and thank you. Aalis ka? Ngayon na? Gabi na, Sophie. Alam ko. Alam mo naman pala eh. Bakit ka pa nagmamatigas? You're mad at me, di ba? Kaya aalis na ako. Hindi mo na ako makikita at hindi na kita kukulitin. Hindi na nga nagpatinag pa ang dalaga at dire-diretso na ang paglabas. Wala namang nagawa si Tyler kundi sundan ito. Kahit naman naiinis siya sa paglilihim ni Sophie sa kanya, ay nag-aalala pa rin siya dito. Hindi na ito iba sa kanya. Sophie, ano ba? Huwag kang umakto na parang bata. No, I'm not, Tyler. Ginagawa ko lang ang sa tingin ko'y tamang gawin. Besides, masyado na akong pabigat sa inyo dito. Sino ba naman ako? Nakilala mo lang ako dito sa daan at napilitan ka lang din na patirahin ako sa inyo. Naglihim pa ako. Oo, galit ako sa iyo. Pero nasabi mo na sa akin na hindi ka pwedeng umuwi. Bakit ngayon atat na atat kang umuwi, ha? Kasi nahihiya ako sa inyo ni Mang Renato. Oo, ayaw kong umuwi. Pero wala akong choice. Didiretso na lang ako sa ospital kung saan naroon si Dad. Mas safe ako doon. Nahimigan ni Tyler ang hindi magandang paiwatig ni Sophie sa binitawan nitong salita. Kaya doon na siya na alarma. Teka nga muna, sabihin mo nga sa akin ang totoong dahilan kung bakit ka umalis sa inyo. Yung totoo, ha, walang halong kasinungalingan. Wala na ring nagawa pa si Sophie, kundi ang sabihin dito ang totoo. Tila nakaramdam naman ng awa si Tyler dito, pero hindi pa rin maiaalis sa isipan niya na anak si Sophie sa taong kinamumuhian niya. So, ayaw mo magpakasal? Kaya ka tumakas? No, it's not that, Tyler. Lagi niya akong pinagmamasdan. May isang beses nga na bigla-bigla na lang siyang pumasok sa room ko eh. Glad na nandoon si Manang at natawag ko siya kaagad. Nakaset na ang kasal namin pero dahil kumatos pa rin si Dad kaya hindi matuloy-tuloy. And now, pinaghahanap niya ako. What for? Kaya ganoon na lang ang kagustuhan kong magising na si Dad dahil gusto kong tanggihan niya ang kumpadre niya. Gusto kong bawiin niya ang usapan nila. I can't be with that man. May magagawa ka pa ba? Kung uuwi ka, babalik siya sa iyo at hindi ka na makakatakas. Wala na akong pakialam doon, Tyler. Sa ospital na lang ako mananatili. Ayaw ko na rin manatili dito, knowing you're mad at my dad, lalo na ang papa mo. Hindi ko man alam ang totoong istorya sa nangyari. Pero isa lang ang alam ko, Tyler. Dad's a good man and a good friend. Huwag mong isisi sa daddy ko ang lahat. Kahit yun lang ang mapag-isipan mo. Pinal nitong wika at iniwan na ang binata. Hindi na rin sumunod pa si Tyler sa dalaga at hinayaan na lamang ito. Hamang si Sophie na may sumakay na papunta sa ospital kung saan naroon ang kanyang daddy. Saktong palapit na siya sa room nito ay ang paglabas naman ni Ivan. Agaran siya nitong niyakap ng sobrang higpit. Oh my, where have you been, Sophie? Ang tagal mong nawala, Tito's awake na. Sa narinig ay hindi na tumugon pa ang dalaga
at pumasok na sa loob ng private room ng ama. Dad? Oh my gosh! Dad, gising ka na. Naiiyak niyang wika at niyakap ang ama. I'm so happy, Daddy. Finally, you're awake. So, since Tito's awake na and you're finally here, Sophie, I guess oras na rin para matuloy na ang kasal natin. Sambit ni Ivan. Ivan, pwede bang iwanan mo muna kami ni Dad, please? Pakiusap pa ni Sophie sa binata na agad rin naman nitong sinunod. Nang makumpirmang wala na ito, ay doon na hinawakan ni Sophie ang kamay ng kanyang ama. Sweetie, sinabi ni Ivan na hinahanap ka daw niya. Saan ka ba galing? Dad, tinakasan ko si Ivan. Hindi siya ang lalaking inakala mong siya, Dad. What do you mean? Noon na nga, ikinuwento ni Sophie ang lahat sa ama. Bagay na ikinagalit naman ni ito. What? That man. Hindi ko siya mapapatawad. Dad, wala pa naman po siyang ginagawang masama sa akin. At ayaw ko rin pong mag-isip ng masama sa kanya. Pero totoo po talaga ang mga sinasabi ko. Witness po si Manang doon. Kaya nga, I've been waiting for this moment to come. Na magising ka na para mabawi mo ang agreement. Dad, it's just a business. Lalago ang negosyo natin without them. Please, Dad. Hindi na nag-isip ng matagal ang ama ni Sophie at tumango na agad. Hindi niya hayaang maagrabyado ang kanyang nag-iisang anak, kaya tinawagan niya agad ang kanyang kumpadre para ipaalam ang desisyon niya. Wala namang problema ang kumpadre niya, pero ang anak nitong si Ivan ang ayaw pumayag, kaya galit na galit itong pumunta sa ospital. Saktong nasa labas naman niyon si Sophie. You, bakit ka biglang umatras ha? Do you know who I am? Maraming babaeng nagkakandara pa sa akin. Tapos ikaw, aatras ka? How dare you, Sophie? I don't like you, Ivan. At kung marami mang nagkakandara pa sa iyo, sa kanila ka nilang mag-focus. Now leave. Paano kung ayaw ko ha? Makakatikim ka sa akin kapag ayaw mong lubayan si Sophie. Tinig na nagmumula sa kanilang likuran. Halos hindi naman makapaniwala ang dalaga nang makitang si Tyler ang naroon. What? At sino ka naman? Ako si Tyler, boyfriend ni Sophie. Kaya umalis ka na dito sa harapan namin dahil ayaw niya sa iyo. Ako ang mahal niya, so back off. Tila nawala naman ang angas ni Ivan kay Tyler. Kaya dali-dali itong umalis. Samantalang si Sophie naman gulat na gulat rin dahil sa sinabi ng binata. Okay ka lang? Pagbasag na tanong ni Tyler sa kanya. Tanging pagtango lang ang naitugo ni Sophie dahil wala pa ring lumalabas na maski isang salita sa kanyang bibig. Kumusta ka na? Ang daddy mo? He's all good now. Bukas ay makakalabas na daw siya. What are you doing here? Tyler, kung nandito ka para sumbatan ng daddy ko, please wag. Nope, hindi ako nandito para dyan, Sophie. Nakapag-usap na kami ni Papa at sinabi niya sa akin ang lahat. Nabulag lang talaga ako sa galit ko noon at sinisisi ko ang dad mo. Dahil kung hindi niya siningil si Papa, hindi aatakihin sa puso si Mama. Pero mali pala ang pagkakaintindi ko. Kasama ko rin si Papa ngayon, pero nasa baba pa siya. Gusto niyang bisitahin ang daddy mo at gusto niyang makapag-usap sila. Tumango naman si Sophie at agad na napangiti. Sabay silang pumasok sa private room ng kanyang daddy at doon niya ipinakilala si Tyler. So, ikaw pala ang kumupkup pansamantala sa anak ko? I owe you big time, iho. Maraming salamat. Oh, walang anuman po yun, sir.
Mabait po ang anak ninyo. At kahit hindi po siya marunong maghugas ng pinggan, ay sinusubukan pa rin po niya. Natatawa pang wika ni Tyler na ikinatawa na rin ng Don. Ay, pagpasensyahan mo na yung anak ko, iho. Sana pala sinanay ko na siya noon. Oh, Dad naman. Oh, Dad, may iba pa po pala kayong bisita. Oh, really? Sino? Pagkasabi noon ay ang unti-unti namang pagbukas ng pinto at inuluwa doon si Renato, ang ama ni Tyler. Namukhaan naman agad ito ng Don, kaya gulat na gulat ito at nanggigilid na ang mga luha sa kanyang mata. Renato? Teka, bakit ka? Anak ko si Tyler Julio. Kaya siguro si Tyler ang nakakita at tumulong kay Sophie. Ay dahil sign na ito na kailangan na nating mag-usap at maglinawan. Matagal din tayong naging magkaibigan, Julio, at ayaw kong mamuhay ng may galit sa puso ko. Dad, sa labas na po muna kami. I think you two need a private time to talk. Saad pa ni Sophie at hinila na si Tyler palabas. You think magkakabati kaya sila, Sophie? I guess so. Wala naman tayong kontrol doon eh. But hopefully, oo. Sabi nga ni Mang Renato, matagal din silang naging magkaibigan at ayaw niyang mamuhay na may galit sa puso niya. Pero salamat pa rin, Tyler, at binuksan mo ang puso mo, lalong-lalo na si Mang Renato. Thank you sa inyo, and thank you for saving me kanina kay Ivan. Oh, siya ba yung lalaking ipapakasal sana sa'yo? Yung manyakis? Buti at naniwala si Dad sa akin. Sophie, ang totoo, gusto ko ding mag-sorry sa'yo sa mga sinabi ko noon. And gusto ko ding malaman mo na bukod sa gusto kong maging okay na ang daddy mo at si Papa, may aminin din sana ako. Oh, ano yun, Tyler? Sophie, hindi na nga natuloy pa ang sasabihin ng binata nang lumabas si Renato na may ngiti sa kanyang labi. Ay, okay na kami ni Julio, anak. Iha, salamat sa iyo at naging tulay ka sa pag-uusap namin ulit. Napagpasyahan naming kalimutan na ang nangyari noon at mas piniling mag-move on na lang. Lalabas na daw kayo bukas at susubukan naming bumisita dito. Oh, that's great. Salamat din po, Mang Renato. Anak Tyler, mauuna na ako sa baba ha. Sumunod ka na lang. Tumango naman ang binata at agad napabuntong hininga bago muling humarap kay Sophie. Tyler, ano nga ulit ang aaminin mo sana kanina? Wala. Huwag na muna. Sa susunod na lang, Sophie. Okay, mag-iingat kayo dito ng daddy mo ha. Mauna na ako. Nautal pa nitong wika at dali-dali nang umalis. Kinabukasan, tulad ng naipangako ng mag-amang Renato at Tyler, ay bumalik sila sa ospital para sumama na rin sa paghatid kay Don Julio sa mansyon. Masaya naman si Tyler at Sophie dahil nakikita nilang maayos na ang kanilang mga ama sa isa't isa. Kaya kampante na sila. Inalok pa nga ni Don Julio ng trabaho si Tyler sa kumpanya nito. Bagay na hindi na rin nakatanggi pa ang binata. Dahil kailangan na kailangan niya rin ng panibagong trabaho. Oh, salamat naman at tinanggap mo ang alok ni Dad. Akala ko tatanggihan mo eh. Nakangiting wika ni Sophie. Oh yeah, kailangan ko ang trabahong yun, Sophie. Para sa sarili ko at kay Papa. Isa pa, kailangan ko na rin magsimulang mag-ipon para kapag nag-asawa na ako, ay may maipambuhay na ako sa kanya. Oh, bakit? Ready ka na bang mag-asawa? Oh yeah, ready na.
Pero ang bulsa ko, hindi pa. Bukod doon, saka na rin kapag ready ka na rin. Naku, bakit hindi na natuloy pa ni Sophie ang ibig na sasabihin nang mapagtanto niyang may malalim na kahulugan ang sinabi sa kanya ng binata. Wait, anong ibig mong sabihin? Sophie, ito ang gusto kong aminin sa iyo kahapon sa ospital. Gusto kita, mahal kita. Kaya nga masakit para sa akin nang malaman kong nagsinungaling ka. Alam kong medyo madali dahil ilang linggo lang ba tayong nagsama sa isang bubong. Pero anong magagawa ko? Puso ko na ang nagdesisyon eh. Mahal kita, Sophie. Pero sana wag maging rason tong pag-amin ko para umiwas ka sa akin. Hindi naman ako naghahangad ng positibong sagot mula sa iyo eh. Hindi rin kita minamadali. Kaya please, mahal din kita, Tyler. Pagputol ng dalaga sa mahabang lintayan ng binata. Hindi mo na kailangang mag-explain ng mahaba sa nararamdaman mo. Masaya na akong narinig ko mula sa iyo na mahal mo rin ako. Dagdag pa nito. Mahal mo rin ako, Sophie? Oo naman, no? At alam ni Dad yun. Wala naman siyang problema eh. Basta't iingatan mo lang daw ako. Pero syempre, kailangan mo pa rin kunin ang permeso niya. Ngiti nito sa kanya. Iyon naman ang ginawa ni Tyler at formal na hiningi ang permeso ng ama ni Sophie. Pumayag naman ito at hindi kailanman kumontra sa pag-iibigan ng dalawa. Hindi rin minamadali ni Tyler ang dalaga at patuloy na ipinaparamdam dito na mahal niya ito at hindi siya magsasawa kahit gaano pa katagal bago siya nito sagutin. Hanggang sa umabot ng 6 na buwan ang panliligaw nito sa dalaga at sa wakas ay sinagot na siya nito. Naging maganda ang takbo ng kanilang relasyon bilang magkasintahan at sa saktong pag-celebrate nila ng 2nd year anniversary ay ang romantikong proposal ni Tyler sa nobya. Ikinasal sila at naging ganap na mag-asawa. Nag-honeymoon sila sa Paris at doon nabuo ang kanilang first baby na si Daylan Emery. Ngayon ay wala na silang ibang mahihiling pa bukod sa kagustuhang maging healthy ang kanilang pamilya at gabayan sila ng Diyos sa bagong journey na kailang kakaharapin bilang isang buo at masayang pamilya. The end. Alright mga kaibigan, thank you for listening. I hope you enjoyed this beautiful story. Thank you all my subscribers and listeners. Until next time, this is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.